Magandang araw mga bata! Ang ating asignatura sa araw na ito ay edukasyon sa pagpapakatao. Halina at samahan akong talakayin ang tungkol sa matalinong pagpapasya para sa kaligtasan. Ako po ang Teacher Lani. Most Essential Learning Competencies. Nakasusunod ng may masusi at matalinong pagpapasya para sa kaligtasan. Halimbawa, paalala para sa mga panoorin at babasahin. Pagsunod sa mga alituntunin tungkol sa pag-iingat sa sunog at paalala kung may kalamidad. Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagpapakita ng mga natatanging kaugaliang Pilipino. Pagkakaroon ng disiplina para sa kabutihan ng lahat, commitment at pagkakaisa bilang tagapangalaga ng kapaligiran. Bawat tao ay binigyan ng katalinuhan upang makapagpasya, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kaligtasan ng nakararami. Sa araling ito, iyong matututuhan ang mga paraan upang makasunod sa mga paalala at alituntunin na dapat sundin ng may masusi at matalinong pagpapasya upang maging ligtas. Sa kasalukuyan, maraming mga nangyayari sa ating kapaligiran na hindi natin inaasahan at nangangailangan ng agarang aksyon. Gamit ang modernong teknolohiya, nagkakaroon tayo ng karagdagang kaalaman na makatutulong sa atin upang maging alerto tayo at ligtas sa lahat ng pagkakataon. Magiging ligtas tayo kung tayo ay makasusunod ng may masusi at matalinong pagpapasya. Ang bawat gawain ay may kalakip na paalala at alituntunin na dapat sundin ng may pag-iingat para sa kaligtasan. Suriing mabuti ang mga larawan. Sagutin ang mga tanong tungkol dito. Ano-ano ang ipinahihiwatig ng mga larawang ito sa iyo? Ano ang dapat mong gawin kapag may sakuna tulad ng lindol? Ano ang unang pumapasok sa iyong isipan sa tuwing naririnig o napapanood mo ito? Ang mga sakuna tulad ng lindol ay mga pangyayaring hindi maiiwasan. Ngunit, maaaring paghandaan upang tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Maaari itong maiwasan kung tayo ay may matalinong pagpapasya. Gayon din sa mga panoorin at babasahing hindi angkop sa iyong edad, maaaring maiwasan ang mga ito kung ikaw ay marunong sumunod sa mga paalala. Mga paalala para sa kaligtasan. Kaligtasan sa sunog. Una, huwag paglaruan ang posporo at lighter. Ikalawa, alamin ang mga maaaring maging emergency exit sa inyong tahanan. Ikatlo, maging alerto sa mga amoy at usok sa bahay. Ikaapat, kung sakaling magkaroon ng sunog, huwag magtago sa loob ng bahay. Sikaping makalabas agad at makalayo sa sunog. Ikalima, para makaligtas kung sakaling may sunog, dumapa at gumapang palabas. Mas madaling makahinga kung mababa. Ikaanim, kung nasusunog ang iyong damit, huminto, dumapa at gumulong hanggang mapatay ang apoy. Ikapito, magkaroon ng plano ang pamilya kung saan lalabas kung sakaling magkasunog. Ikawalo, magsagawa ng fire drill para magkaroon ng sapat na kahandaan. Ikasyam, pag-usapan kung saan magkikita-kita sa labas ng bahay. Huwag na huwag bumalik sa nasusunog na bahay. Ikasampo, i-display ang emergency number na maaaring tawagan. Kaligtasan sa lindol. A. Bago ang lindol. Una, maging alerto sa pag-uga lalo na kung ito ay lumalakas.
Dapat magkaroon ng kaalaman ang bawat pamilya sa kung ano ang mga aksyon na dapat gagawin. Alamin ang pinakaligtas sa parte ng bahay at huwag lumipat sa tabi ng bintana, malalaking salamin at mga nakabiting bagay, mabibigat na bagay at mga lugar na madaling masunog. Ikalawa, maghanda ng mga emergency supply katulad ng dibateryang radyo, flashlights, first aid kit, tubig at 1 linggong imbak na pagkain. Ikatlo, alamin ang main switch ng inyong elektrisidad, gas at tubig para kung magkaroon ng emergency, maisara agad. Letter B, habang lumilindol. Una, kung ikaw ay nasa loob ng bahay, manatili sa kinalalagyan. Pakiramdaman ang kapaligiran at lumipat sa ligtas na lugar. Ikalawa, kung ikaw ay nasa loob ng bahay at nagluluto, patayin ang kalan at isara ang tangke ng gas. Pumunta sa ligtas na lugar. Ikatlo, kung ikaw ay nasa labas ng bahay, pumunta sa lugar na maluwag ang espasyo upang makaiwas sa mga bagay na maaaring bumagsak. Letter C, pagkatapos ng lindol. Una, tingnan kung may mga nasaktan. Tiyakin na ligtas ang tao sa iyong paligid. Ikalawa, kung may naamoy na gas, sabihan ang miyembro ng pamilya na lumabas ng bahay. Sikaping mabuksan ang bintana at pinto. Kung magagawa ng maingat at ligtas, isara ang tangke ng gas. Ikatlo, kung walang kuryente, tanggalin ang lahat ng mga nakasaksak na dekuryente. Kaligtasan sa baha. Una, maging alerto. Magmasid sa pangyayari sa paligid at makinig ng balita. Alamin ang mga bagong impormasyon tungkol sa bagyo. Humanap ng mataas at ligtas na lugar. Ikalawa, tiyakin na may mga nakahanda na emergency supplies at ang mga mahalagang dokumento ay nakalagay sa plastic at hindi mababasang lugar. Ikatlo, maging handa sa paglikas. Alamin ang lokasyon ng evacuation center. Ikaapat, kapag pinayuhang lumikas, huwag mag-atubili at gawin sa pinakamadaling panahon. Ikalima, pag-aralan ang plano ng pamilya. Nararapat na mabigyan ng kaalaman sa nakalaang lugar kung saan magkikita-kita kung sakaling magkahiwa-hiwalay. Meron din dapat numero na tatawagan ang lahat ng miyembro. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Sa iyong sagutang papel, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang mga dapat mong gawin upang maging ligtas sa sakuna tulad ng lindol at pagbaha? Ikalawa, nakaranas ka na ba ng sakuna o kalamidad? Ano ang ginawa mo? Ikatlo, ano ang dapat mong tandaan upang mapanatili ang kaligtasan? Ikaapat, bakit kinakailangang bigyan ng sapat at wastong kaalaman ang mga tao tungkol sa kaligtasan? Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sa iyong sagutang papel, iguhit ang puso kung ang pahayag ay nagpapakita ng matalinong pagsunod at pagpapasya sa mga alituntuning pagkaligtasan at tatsulok kung hindi. Una, iwasang makipagtalo sa mga usaping may kinalaman sa inyong kaligtasan upang hindi malagay sa alanganin ang inyong buhay. Ikalawa, isumbong sa mga awtoridad ang mga nagtitinda ng mga malalaswang panoorin at babasahin. Ikatlo, isipin lagi ang magiging epekto ng gagawing pagpapasya. Ikaapat, hingin ang gabay ng mga nakakatanda sa pagbubukas ng mga website upang maiwasan ang mga ipinagbabawal na palabas.
Ikalima, makisiksik ka sa mga mag-aaral na nagsisiksikan palabas ng silid kapag may sunog sa paaralan. Gawain sa pagkatuto bilang 3, magbigay ng 5 paraan sa loob ng kahon na nagpapahayag o nagpapakita ng matalinong pagpili o pagpapasya para sa kaligtasan ng iba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sa iyong sagutang papel, punan ng angkop na salita ang puwang upang mabuo ang mahalagang kaisipang ito. Piliin ang iyong sagot sa loob ng kahon. Mahalagang sumunod ng may masusi at blank sa mga paalala sa anumang panoorin at babasahin. Sa paraang ito, tayo ay makaiiwas sa at hindi inaasahang pangyayari. Tuwing may mga tulad ng bagyo, lindol, sunog at iba pa, mahalagang sumunod tayo sa mga at mahalagang paalala ng awtoridad upang masigurado natin ang ating anumang oras at saan man dako tayo naroroon. Ito ang pagpipili ang sagot: kapahamakan, kaligtasan, alituntunin, matalinong pagpapasya, kalamidad. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli, ako po ang Teacher Lani.